Mapagpalang gabi, GCC. This is our third week ng ating evening prayer and fasting, and talagang napakabilis nga po nung panahon kasi parang kailan lang noong nag-gather tayo sa ating worship center noong simula ng taon para rin sa ating prayer and fasting. And eto tayo ngayon, nakakalahati or lagpas na kalahati ng taon at muli tayong nag-fasting. Naalala ko lang po noong merong isang gabi sa ating prayer and fasting night na dumating yung balita patungkol sa isang virus na galing sa China. Naalala ko na ginawa natin itong prayer item at pinanalangin natin to bilang iglesia. Pero makalipas nga ng ilang buwan, ito tayo ngayon naka-quarantine sa kanya-kanyang bahay at nagpa-fasting ng magkakalayo dahil na rin doon sa virus na iyon. Alam niyo po, sa mga pagkakataong katulad nito, ang parating paalala sa akin ng Panginoon ay magbubunga ito sa atin ng mga pagpupuri. O ang lahat ng ito, lahat ng bagay na ating nararanasan ay para rin sa ating kabutihan. Parang kapag nagpapagawa or gumagawa ka lang ng isang bahay, tapos ikaw yung naatasan na magtabas ng tiles or maghalo ng semento, maaaring habang ginagawa natin iyon, di natin nakikita yung kabuluhan ng ating ginagawa. Pero kapag natapos na ang paggawa, kapag natapos na yung bahay, makikita natin kung paanong nagamit yung pinaghirapan natin para sa lalong ikagaganda ng bahay. At sa panahon na yon, malulubos yung ating kagalakan. Maaaring sabihin mo pa nga, ako ang nagtabas ng tiles na yan or naghalo ng sementong iyan. Gayon din naman sa mga bagay na ating nararanasan ngayon. Maaaring hindi natin makita yung kagandahan o yung kabuluhan ng mga bagay na ito. Pero yung ating katiyakan ay yung pangako ng Panginoon na ang lahat ng bagay ay naglalakop-lakop para sa kabutihan natin. At yung lahat ng bagay na nangyari sa kalagitnaan natin, magagamit upang lalong mapurihan ng Panginoon. At sa panahon na yon, malulubos yung ating kagalakan. At masasabi na lang natin na para pala iyon dito. Taon-taon, kada simula at kalagitnaan ng taon ay nakagawian na natin bilang isang iglesia na ilaan ang mga panahon na ito sa pag-aayuno o pag-fasting. May ilan sa atin na ginagamit ang panahon na ito upang ilapit ang ating mga prayer request sa Panginoon. Dahil tila ba mas dinidinig ng Panginoon ang ating mga panalangin kapag fasting. Ang tingin ko nga noon sa fasting ay isang hunger strike na kapag mas ginugutom mo ang iyong sarili, mas tumataas yung chance o yung tsansa na pansinin o dinggin ng Panginoon ng ating mga prayer request. Ngunit kinalaunan ay natutunan ko na hindi pala ito ganoon. Dahil kumpara sa atin, ang panahon o ang pag-fasting ay para ilapit yung ating mga panalangin, ang ating mga prayer request sa Panginoon. Para sa Diyos naman, ito yung pagkakataon niya upang i-align or i-ayon ang ating mga puso sa puso niya at i-ayon yung mga naisin natin sa mga naisin niya. Pero kung pag-a-align lang naman or pag-aayon lang naman ng mga naisin natin sa naisin niya, ba't pa kailangan natin gutumin ang ating mga sarili? Maaring natanong nyo na rin yan. Kasi kung iisipin natin, siguro mas epektibo pa na pag-aayon yung maglaan tayo ng isang araw o isang linggo sa pananalangin at pag-aaral ng salita nang hindi ginugutom ang ating mga sarili. Kaya naman, bago natin simulan yung ating pag-aaral ngayong gabi, gusto ko po sana ibahagi sa inyo yung mga bagay na natutunan ko patungkol sa pag-fasting. Una, nagfa-fasting tayo upang ipakita na bagaman ang pagkain at pag-inom ay mahalaga sa atin, hindi ito ang pinakamahalaga. Hindi nito kailanman mapupunan ang pinakakailangan natin o ang ating pinaka-aasam.
asam. At katulad nga nung sinabi ng Panginoon, nung tinukso siya sa ilang, na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, bagkus sa bawat salita na nagmumula sa Panginoong Diyos. Pangalawang bagay po is nagpa-fasting tayo upang ipakita na walang pagkain o inumin ang magbibigay sa atin ng lubos na kasiyahan, yung kasiyahan na tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay. And lastly is nagfa-fasting tayo upang ipakita na ang Diyos ang ating pinakananais. Parang ito yung pamaraan natin para sabihin na, Panginoon, walang pagkain o inumin o anumang material na bagay o anumang bagay sa mundo, Panginoon, yung siyang makapagsasatisfy sa akin. At tanging ikaw lang, Panginoon, yung pinakakailangan ko. Ikaw yung makapagsasatisfy sa akin. At ito naman, ang pagkakataon ng Diyos upang ipamalas ang kanyang sarili at ipakita na siya ang ating pinakakailangan at ang kalubusan ng ating buhay. At katulad nga nung sinabi ni Blaise Pascal na isang sikat na mathematician at pilosopo, sinabi niya ganito, na sa bawat puso ng tao ay meron isang napakalaking puwang na kailanman ay hindi mapupunan ng kahit na anong bagay sa kanyang paligid. Isang puwang na tanging Diyos lamang ang makapupuno. And ayan po ang mga bagay na natutunan ko patungkol sa pag-aayuno or pagfa-fasting. Ngayon naman, dumakot po tayo sa aralin natin ngayong gabi. And align sa ating One Prayer Series this month, ang ating pag-aaralan ngayong gabi ay pinamagatang One Prayer Makes Us Passionate. Siguro sa tagal na natin sa pananampalataya, parati na natin naririnig ang salitang passionate o sa mas familiar na translation nito sa Pilipino na maalab. Yung kapag napakahaba ng prayer request mo or ng prayer mo tuwing LG, sinasabihan ka madalas na napakaalab mo naman. O kapag ang dami mong sinishare na insight, ang madalas din sinasabi sa iyo, maalab. At sa maraming pagkakataon, tuwing makakarinig tayo ng ibang klaseng testimony, ito rin ang madalas nating ipanalangin at hingin sa Panginoon. Ang Panginoon, ang gusto ko rin maging maalab or passionate sa iyo. Nang sa ganun, maranasan ko rin ang katulad na pagkilos mo sa aking buhay. Ngunit, tunay nga ba na ito ang mga katangian ng isang maalab or passionate na mananampalataya kapag mahaba ang panalangin or kapag marami kang insights? Matatawag ka bang passionate? O ang pagiging maalab ba ang siyang daan para sa mas maranasan natin yung ibang klaseng pagkilos ng Panginoon? At kung ganito nga, paano tayo magiging maalab or passionate? Kaya naman, ngayong gabi, pag-aaralan natin yung buhay ng isang tao na sa tingin natin ay kinoconsider natin na passionate sa Panginoon, na maalab, tunay na maalab sa Panginoon. At katulad ng sinasabi niya sa kanyang mga sulat na imitate me as I imitate Christ. Ganito nga ang ninanais nating gawin. Tularan natin siya sa kanyang pagiging maalab. Maaring kilala niyo na siya. Siya ay walang iba kundi si Pablo or si Apostle Paul. Ang ating reading ay matatagpuan sa Gawa, chapter 16, verse 19 to 34. Sabayan niyo na lang po ako sa pagbabasa and tara. Chapter 16, verse 19. Nang makita ng mga amo ng bata na nawala na ang kanilang pinagkakakitaan, sinunggaban nila sina Pablo at Silas, kinaladkad sa liwasang bayan at iniharap sa mga may kapangyarihan. Iniharap sila sa mga pinuno ng lungsod at pinaratangan ng ganito. Nanggugulo po sa lungsod ang mga Hudyong ito.
Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan nating mga Romano. Hindi natin maaaring sundin ang mga itinuturo nila. Sinunggaban sila ng mga tao, pinahubaran ng mga pinuno at pinahagupit. Pagkatapos hampasin ng paulit-ulit, sila'y ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito ay binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan nila Pablo at Silas. Sila ay inilabas niya at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Let us pray. Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat sa gabi na ibinigay niyo sa amin, Panginoon, para pag-aralan, Panginoon, ang inyong salita, Panginoon. And maraming salamat, Panginoon, for we have this opportunity. Bagaman magkakalayo kami, Panginoon, maaari kaming magpuri, Panginoon, sa inyo, Panginoon. And panalangin namin this night, Panginoon, na gamitin niyo pagkakataon na to para mas makilala namin kayong lubos, Panginoon. And ang sa ganon, matiyak namin or hindi na kami mangamba sa mga bagay na wala kaming katiyakan, Panginoon. Kasi kayo ang siyang aming magiging kasiguraduhan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, for this night. Buksan niyo, Panginoon, yung aming mga puso at ang aming mga isipan, Panginoon, sa mga bagay na patungkol sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. And this is our prayer, Lord, in Jesus' name. Amen. Tulad ng ating napag-usapan kanina, ating pag-aaral, we will try to answer itong mga 3 questions na ito. Una is, ano nga ba yung mga katangian ng isang passionate believer, isang maalab na mananampalataya? Second is, ano tayo magiging passionate o magiging maalab? And lastly is, totoo bang ang pagiging passionate ay ang pamamaraan natin o ang daan para sa mas lalo nating maranasan yung ibang klaseng pagkilos ng Panginoon sa ating buhay? So, tara, let's start. Qualities of a passionate believer. Sabi dito, they stand by the truth and is not intimidated by any earthly authority. Pero teka lang, hindi ba't parang taliwas ito sa mga tinuturo sa atin noon? Sabi kasi sa Bible, we should submit to earthly authorities. Tapos ngayon, ang passionate believer is not intimidated by any earthly authority. Hindi ba't parang taliwas ito? Or in conflict silang dalawa? Alam niyo po, ang nakakatuwa dito, yung nagsabi sa Bible na to submit to earthly authorities and yung pinaparatangan na nagtuturo ng mga kaugaliang laban sa kautusan ng mga Romano ay isang tao lang, si Pablo din. Sabi dito sa verse 20, iniharap sila sa mga pinuno ng lungsod at pinaratangan ng ganito. Nanggugulo po sa lungsod ang mga Hudyong ito. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan nating mga Romano. Hindi natin maaaring sundin ang mga itinuturo nila. Hindi ba't parang taliwas yung kilos, yung mga gawain ni Pablo sa kanyang tinuturo? Kasi sabi niya, submit. Tapos ngayon, nagtuturo siya ng mga kaugaliang labag sa kautusan ng mga Romano. Di ba't parang he is defying authority? Or pabago-bago lang ba talaga yung isip ni Pablo? Or sadyang di lang niya pinapractice yung kanyang mga itinuturo?
Alam niyo po, noong sinulat ni Pablo yung bilin na iyon, na to submit to authority, batid niya yung katotohanan na ito, na while earthly authorities are from God, they are never above God. And when our godly convictions are opposed to earthly authorities, we can and we must choose not to submit to or be intimidated by it. Ano pong ibig sabihin nito? Na bagaman ang mga otoridad ay mula sa Diyos, hindi kailanman sila mas mataas sa Diyos o hindi kailanman mas masusunod sila kaysa sa Diyos. Na kapag mayroong conflict between authorities and God, dapat masunod ang Diyos kasi yung authority na galing sa Diyos eh. Kaya naman, pag napunta tayo sa isang sitwasyon na kailangan natin mamili between submitting to authority and submitting to God, it's without question. Dapat we submit to God. And katulad na lang nung kwento ni Daniel noong naglabas ng decree si Nebuchadnezzar patungkol sa pagsamba dun sa itinayo niyang rebulto, yung mga kaibigan ni Daniel, si Shadrach, Meshach, Abednego. Di naman sila sumunod eh. They defied the decree. Di sila sumunod sa authority. And noong naglabas ng utos, yung hari ng Persia patungkol sa pananalangin, na bawal daw magdasal sa ibang Diyos liban sa kanya sa loob ng isang buwan. Si Daniel, di rin naman yung sinunod eh. Bakit? Kasi batid ni Daniel at ng mga kaibigan niya na yung mga authority ng mga taong ito ay mula sa Diyos. And sa panahon na in conflict yung authority and yung sinasabi ng Diyos, pinili nila na sumunod sa Diyos. So, next point. Second quality ng isang passionate na believer. A passionate believer endures suffering. Sabi dito sa chapter 16, verse 22-24, isa-isayin natin yung mga suffering na kanilang naranasan. Sinunggaban sila ng mga tao, pinahubaran, mga pinuno, pinahagupit. Pagkatapos, hampasin, hindi lang isang beses, pero nang paulit-ulit, sila ay pinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan. Alam niyo ba ang ibig sabihin na itong kaloob-looban? Ano bang ang ibig sabihin niyan? Na kapag pinasok ka doon, ay yung pinakamadilim na parte ng bilangguan, yung tipong wala ka nang maaaninag na liwanag kapag nandyan ka. Kaya naman kung maalalahanin nyo, noong lumindol, di ba parang hindi nakita nung mga gwardya, nung tagabantay na kung nandun pa ba yung mga kasi sobrang dilim doon. Ano pa? At iniligay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Pero alam niyo po, yung higit na sa tingin ko na katangian na isang passionate believer ay hindi lang yung kakayanan niya to endure suffering, pero yung kakayanan niya to rejoice in it, to rejoice in his suffering. Kasi sabi dito sa verse 25, na maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at tumaawit ng mga himno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Di ba't parang pagkatapos nila maranasan yan, yung sunggaban, pinahubaran, pagupit, pasin ng paulit-ulit. Pagkatapos nila maranasan yan, ano pa rin, nagagawa pa rin nilang manalangin at umawit ng mga papuri sa Panginoon. Kaya naman, ang katanungan is, bakit? Bakit? Anong meron? Bakit sila ganyan ka-passionate? And ito na yung pangalawang tanong na ating sasagutin. Ano yung dahilan ng kanilang pagiging passionate? Alam niyo po, hindi naman ganito ka-passionate si Pablo noon. Well, passionate siya, pero hindi para sa Panginoon. Bagkus, passionate siya laban sa Panginoon. Ang totoo pa nga kilala siya bilang mangungusig ng mga mananampalataya. Pero ano yung nangyayari? Ano yung nagpabago sa kanya? Naglalakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi,
Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako si Jesus, ang iyong inuusig. Ito, mga kapatid, ang dahilan ng kanyang pagbabago. Sa kabila ng masidihing alab sa pag-uusig ng iglesia, kinatagpo siya ng Panginoon at binigyan ng bagong alab, binigyan ng bagong passion, binigyan ng bagong desire. Alab di para usigin ang iglesia, bagkus alab para lalo itong pagtibayin. At the more na nakakatagpo, nararanasan niya ang Panginoon sa pananalangin, lalo siyang nagiging passionate o maalab sa Panginoon. Ano ngayon ang ating takeaway sa mga ito? A passionate heart is a heart encountered by Jesus. And in prayer, we experience Him more, making us want Him more. And lastly, mga kapatid, ito po yung gusto kong iiwanan sa inyo na being passionate is not a means to receive a reward, but rather being passionate is the fruit of a rewarded heart. His passion is an overflow of His joy. Mga kapatid, yung pagiging passionate natin, hindi natin to gagawin para makareceive tayo ng reward na sabihin natin, gusto ko maging passionate kasi mas maraming blessing. No. Ang pagiging passionate natin ay ebidensya o ang bunga ng isang puso na nakatanggap ng reward, ng isang regalo. And yung kanyang pagiging passionate ay pag-uumapaw lamang ng kagalakan na nagmumula sa kanyang puso. And ang panalangin ko, mga kapatid, na during this time, lalo na in times of uncertainty, na wag natin kalimutan pananalangin. Kasi itong pananalangin, ito yung pamamaraan natin para mas makilala natin ang Panginoon. And ayun yung susi na kapag mas nakilala mo ang Panginoon, mas mahayag yung kadakilaan niya, yung kagandahan niya, yung kabutihan niya, magagandang katangian niya sa'yo. And kapag na-reveal yun sa'yo, mas nanaisin mo siya, mas gugustuhin mo siya, mas magiging passionate ka sa Kanya. And lamang po, mga kapatid, and samahan niyo po ako sa pananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabi na ibinigay niyo sa amin na mapag-aralan ang inyong salita, Panginoon. And panalangin namin, Panginoon, na sa mga panahong ito, sa mga panahon ng walang katiyakan, sa panahon ng ng pagkatakot, Panginoon, patuloy niyong paalala, Panginoon, sa amin na manalangin, Panginoon. Nang sa ganon, hindi ma-focus, Panginoon, yung aming mga paningin sa mga bagay na nakakatakot, Panginoon. Bagkus, yun sa iyo, Panginoon, na siyang aming security, sa iyo, Panginoon, na siyang aming reward, Panginoon. At patuloy niyong ipaalala sa amin na, Panginoon, na lahat ng ito, Panginoon, ginagamit niyo para sa kabutihan, Panginoon, para sa aming kabutihan. And maraming salamat, Panginoon, kayo patuloy na siyang maging hari sa aming buhay, Panginoon. Siyang maging Panginoon ng aming buhay, Father God. We thank you, Father God. We honor you and we praise you, God. This is our prayer, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen.